Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga ka-TH ay nandito ako sa aking hukay mga ka-TH. Pasensya na kayo na medyo matagalan yung pag-upload ko sa mga videos. Sa update sa aking hukay na ito mga ka-TH. Kasi nagbakasyon kami doon. Mayroon akong dinaluhan na convention doon sa Palawan. Mayroon nga akong mga nakita doon mga ka-TH na nagpahiwatig na mayroong malaking deposito doon mga ka-TH sa labas ng underground river. Yung pinakita ko sa inyo na napakalaking pagong na may mata, kung saan ang mata niya ay nakatingin doon sa napakalaking bitaw mga ka-TH. At saka sa katawan ng pagong mga ka-TH ay nakita ko yung malaking araw yung mga ka-TH na kung saan ang direksyon niya ay patungo sa ilalim ng tubig. So ito na mga ka-TH, bumalik na ako. So ngayon mga ka-TH, bago ko umpisahan yung paghuhukay ko ulit dito mga ka-TH, ay nais ko muna i-share sa inyo itong mga natutunan ko sa mga YouTubers diyan, sa mga kapwa ka-TH natin, na mayroon daw mga hukay na hindi mapinpoint. Doon nagdetect yung pointer pero hindi nakita nila ang deposito. Lumihis yung kanilang butas mga ka-TH. Para sa akin mga ka-TH, ito ay galing din sa ating mga kasamahan sa treasure hunting. Ang dahilan bakit hindi natamaan yung deposito kasi yung ayon kasi ng gold mga ka-TH ay kusa yung lalabas kung mayroong mga singaw. So halimbawa sa ilalim ng lupa nandoon yung galing sa hukay mo, yung palang deposit ay mga 1 meter away from or galing sa hukay mo. 1 meter lang. Nagkataon lang na ang singaw ng deposito o gold ay pumunta doon o doon dumaan sa hukay mo, na kung saan doon nagdetect yung arameter, Japanese one o kung ano pa man, or itong electronics na detector. So doon nagdetect siya. Okay, so hukay ka ng hukay. Nung masyado nang malalim ay wala ka pa rin nakita. Kaya nga mahirap talaga yung treasure hunting mga ka-TH. Yung pailalim na hukay mo mga ka-TH ay nasasayang lang yon. Kasi yung hinukay natin na item or deposito ay 1 meter away from your dig site o dig area. So nagkataon lang nga doon dumaan yung aura ng deposito. Kaya nagtaka yung iba, bakit wala sila nakuha? Marami namang mga legit markers tulad nito. Akin mukha ng tao, mayroong printer, at saka yung nakaukit sa niyog. Pero hindi pa yan sigurado mga ka-TH na mapinpoint ko ang tamang deposito. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin alam na isiniksik ito sa gilid. Isiniksik para hindi makita kaagad ng mga
treasure hunter kung sila ay maghukay man. So yun katindi ang mga Japanese mga katiits. Talagang malilitaw ka talaga. Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit wala tayo nakita or wala kami nakita na yung mga surface trail markers naman ay talagang legit. At saka yung surface, yung hidden trail markers naman ay mayroon din nakita tulad ng nakita ko dito mga katiits. Ito. Ito ba yun? Ito. Ito. Talagang tinabas yan mga katiits. At yan ay nakaturo sa gitna. Dito yan nakuha. Dito ko ito nakuha. Dito banda. Ito talaga. Oh. Napiyasan talaga mga katiits. Pero hindi na yan ibig sabihin na sure na nga nandoon. O, dito ka pa rin ito nakuha. Talagang may tapyas, oh. Ito, oh. So sa YouTube mga katiits, ang ibig sabihin daw nito ay deposit daw. Anong deposit sa ilalim mga katiits. So yan mga katiits. Pero malaki na ang advantage mo na makakuha ka kung mayroon ka nito mga katiits. Kung makakita ka ng hidden trail marker na tulad nito. Saka ito. At saka ito rin ito. Advantage mo na yan. Saka ito. Yung kung ano mang mayroon doon sa itaas, yun na pointer ay nandito din sa ilalim. So advantage na yun kasi may sinabi yung mga expert natin, mga veterano sa treasure hunting na kung wala kang makita ng mga hidden trail markers sa iyong hukay ay huwag mo nang ipatuloy kasi sayang lang ang oras at pera mo. Wala ka talagang makakuha pag walang hidden trail markers sa ilalim ng iyong hukay. Kaya nga napaka-significant, napaka-importante ito mga katiits. Dahil ito ay maituturing natin na hidden trail markers kasi ito sa ilalim na kuha mga katiits. At saka ito. So advantage na yan sa akin kasi may nakuha ako at ito ang hudyat na ipagpatuloy ko itong hukay ko mga katiits. Talaga ipagpatuloy ko ito kahit ako lang mag-isa. Mayroon mang extra naman extra na pera, o pwede akong kukuha ng isang libor or isang digger. Isa lang para may kausap naman ako mga katiits. So yan ang mga katiits. Sana manuwahan natin na bakit hindi natin pinpoint talaga yung deposit. Minsan lumihis yung hukay natin kasi ang dahilan yan ay yung tulad ng sinabi ko kanina ay doon dumaan yung aura ng deposit o ng gold. Kaya nga nag-detect yung arometer natin, Japanese one, at iba pang mga gadgets, mga pa-electronics man o manual. So hanggang dito lang mga katiits para makapaghukay na ako. Yung gusto subaybay sa aking mga videos, pwede kayong subscribe sa mga katiits at saka mag-like para mo pop up sa yung account ang aking YouTube channel. Hanggang dito lang mga katiits. Huwag natin kalimutan na alagaan ang ating sarili dahil ang ating kalusugan talaga mga katiits ay ating tunay na kayamanan. Salamat po.